RD Concepcion, Bacoor, Symphony of Pride. Ang kasuotan nito ay buong pusong kumakatawag sa lungsod ng Bacoor bilang marching band capital ng Pilipinas at bilang isang lungsod ng transformasyon. Tampok dito ang mga bagong verasyon ng klaseng uniforme ng marching band na may matitinding kulay na pila, bughaw at ito na sumasagisag sa daan at pagkulat. Ang mga disenyo at temang musika at mekanikong detalye ay nagbibigay kulay sa makulay na kultura ng banda sa Bacoor, habang ang palalimpot na galaw na kasuotan ay sumasalamin sa patuloy na transformasyon ng lungsod. Isang kapansin-pansing headrest na hugis baton ng konduktor ang nagsisilbing korona sa pagkilala nito sa disiplina, pagkamalikain at pagmamalaki sa ating lungsod. Likha nila Conrad Ibig, Arden, Erico Ortega at RD Concepcion. Princess Francisco, Cavite City, Hayat Area. Isang malaking barkadang kasuotan para sa turismo ng inspirasyon ay ang diwata ng tubig at ng kadalisayan ng pagdiriwang. Tampok ang puting telang dumadaloy, pinalagulian ng perlas at kristal na kumikislap na tila sinag ng araw sa lubi. Tinatawag ito ang Water Festival o Regata ng lungsod ng Cavite. Sumasagisag sa kadalisayan, kariyana at sa buhay ng diwa ng tubig, unayan. Isang itong sagisag ng kultura at kasayahan ng lungsod. Likha ni Mark Lozano. Mi nombre, Princess Marie Francisco, Reina de Turismo, Ciudad de Cavite. Kimsi Dasmariñas ng Kapulagang Mariposa. Ang kasalukuyan ng mga sumisipuro sa pangosong festival ng Dasmariñas, Paru-Paru Festival. Sinaluhan ang konsepto na nagmula sa makalumang simbahan ng Immaculada Concepcion na mas kilala bilang ang kauna-unahang simbahan ng Romano Católica na itinatag sa lungsod ng Dasmariñas. Ang tradisyon, kultura at pananampalataya ay tunay na pamangha-mangha. Kaya naman ito ang tunay na sumasalamin sa bawat Dasmariñeño. Likha ni Ashley Garcia. Paglago at pagyabong ng kanyang bayang Dasmariñas na katulad ng isang maliit na uhuod na nagyayabong bilang isang magandang paru-paro. Iwawabaswas niya ang kanyang bangka upang ipagmalaki ang kanyang bayan. Likha ni Ashley Garcia.
kultura at tradisyon ng bayan. Binuong pagpapakita ng istorya ng kasaysayan at kasalukuyan. Ang kasuotan ito ay kombinasyon ng moderno at tradisyonal na materials gaya ng rapat na isang produkto ng lungsod, buko, mais at palay na produkto ng bayan, prutas at gulay na buha sa makasaysayang kanta ng bahay kubo, at iba pang pagkain pinagmamalaki ng lungsod. Kahanin, bibingka at ang longganisang imus. Layo ng kasuotang ipakilala ang ating lokal na yaman hindi lamang sa ating lalawigan, bansa, pati na rin sa mga dayuhan. Likha ni Rachel Roy Castro at Ryan Espanyol. Santiago Fernandez, Imus. Agos ng kalayaan. Ang lungsod ng Imus ay pinaghalong kasaysayan ng pagbulat ng ekonomiya. Kilala ito bilang kabisera ng Watawat dahil dito, unang itinaas ang labanan sa halapan. Sa digmaan nangyari ng Imus na may malaking ambag sa kasaysayan, bahagi ng mosyong na ito ang kulay ng Watawat ng Pilipinos na sumisimbolo sa kalayaan. Ang pagtaas ay hako sa sinaunang kasuotan ng mga kababaihan na nagpapaalala sa imahe ng ilang laya na nagpapita ng katapangan noong revolusyon. Likha ni Mark Evalo. Ako, si Miel Santiago Fernandez, Reyna ng Turismo, City of Imus! Samantha Garcia, Imus. Tuyo sa mas malalim na katagalugan at ay karamaman ang tawag ng karamihan. Mas solida y elegante que vera posible en aquel tiempo o may higit na tibay at ganda na hindi pangkaraniwan sa ating kapanahunan, tulad ng suot ni Samantha Garcia. Mababanakad sa sentro ng kanyang kasuotan si Nuestra Señora del Pilar na mas kilala bilang Nana Pilar. Halina't magnilay at magdasal sa Imus Cathedral kung saan lahat ng individual ay espesyal. Yan ang simbahan na matatagpuan sa lungsod ng Imus. Likha ni Froilan Eric. This is Samantha Garcia, your Reyna ng Turismo, City of Imus. Sofia Veray, Imus. Pananalig na pinutungan ng ginto. Ang kasuotang ito ay isang pag-aaral sa katedral ng Imus na kay Cardinal Luis Antonio Calle. May serpentina tabas, puti ang itong burda, sumasagisag sa kalinisan, pananampalataya at karangalan. Ang kaba ay tanda ng kanyang otoridad at impluwensya sa simbahan. Sa tungtong ay isang korona ng Cruz, hango sa kupola ng katedral at titra ng obispo. May hiwatig na posibleng pag-akyat ni Calle bilang Santo Papa. At gaya ng kalapaan niyang kasuotan ay tagapagdala ng kapayapaan, kabanalan at pag-asa.
isang Nakalive buhay kayo na sa, pag-iwan ng sa pinakalive sa pageant? pananampalatayang Pilipino. Likha ni AJ Jeshel. Ako po, si Sophia Miray, Reyna ng Turismo, City of Imus! Sa Kuliwag, Indan. Dalagang Pilipina, ang kasuotan ito sa tradisyon ng kasuotan ng ating mga ninuno na sinusuot nila sa paglalako ng mga kalakal sa merkado. Ang mga palamuti na perla sa damit ay simbolo sa isang tunay na Pilipino. Ang salakot na sombrero naman ay nagsisilbing proteksyon sa init at nagsisilbing pagtakip sa mukha para makaiwas sa pababastos. Habang sila ay naglalako ng mga kalakal, ang bilao naman ay naglalaman ng mga samong-saring mga produkto na matatagpuan sa bayan ng Indan, tulad na lamang ng kalamay na sumangiro, pinya, kakao at iba pang mga delikasiya. Likha ni Wilson Kaitor. Ako po, sa Liwag, ang inyong Reyna ng Turismo, Indan! Liam Tracy Cowie. Yadikyo, Yadikyo. Ang kasuotan nito ay isang pagkasilip na sa isang ng pananampalataya, kultura at kasaysayan ng Cavite El Viejo o Kawit Cavite. Hango ito sa diwa ng Caracol, isang tradisyong sumasalamin sa masigla at kaluskusong emosyon ng mga Kawiteño. At iniaalay bilang pagbubugay sa paraluman at nakabili ng bayan ng Kawit, ang patrona ng Revolusyong Kawiteño, si Santa Maria Magdalena. Itinataas ng kasuotan nito ang pananampalatayang Kawiteño na pinapanatag ng panahon. Mahigit 4 na taon, isang bayan buo ang buo sa pananampalataya, makabayan at mapagpanata. Likha ni Pat Bernardo. Mabuhay ang ating patrona! Ako po sila Company, Lian Trixie, Reyna ng Turismo, Kawili! E.R. Estrada, Magallanes. Kupabado. Ang tourism costume na ito ay hango sa pinagmamalaking produkto ng Magallanes. Ito ay ang tubo. Hango nito sa pinakasikat na festival ng Magallanes at ito ay tinatawag na Muscovado Festival. Ang Muscovado ay gawa sa katas ng tubo at ang maliit na kubo na nasa ulo na nagre-representa na ang Magallanes ay maliit na bayan, ngunit payapa at tahimik. At pinapakita din ang iba't ibang produkto na galing sa katas tubo na mula sa bayan ng Magallanes. Likha ni Joyko Abenir. E.R. Estrada, Reyna ng Turismo, Magallanes! Ay, ang ganda. Maragondo. Ang Cebuano costume na gawa sa kawayang hati ay isang natatanging kasuotan na nagpapakita ng kahusayan at pagkamalikhain ng mga magagawang Maragondo.
Nililibit ito ng makulay at makintab na kasuotan na gawa sa mga hibla ng kawayan. Ang disenyo ay nagpapakita ng mga tradisyonal na kasuotan at elemento ng kultura ng mga Pilipino tulad ng mga pattern ng mga katutubong tribo at mga simbolo. Ito ay isang simbolo ng pagmamalaki at pag-ibig sa sariling bayan at isang patunay na kahusayan ng mga magagawang Pilipino sa paglikha ng mga natatanging obra. Likha ni Carlo Estiada. Canela Marie Mendez. Inawag ang lugar nila, isang pangalan ng kalamunan ay nagdahan. Ito ay tumuluboy sa kasalanan ng pagtubo ng malalagong ito sa lugar na siyang naging mahalagang bahagi ng kalikasan dito. Ang temang ito ay malinaw na makikita sa kasuotan na nagsisilbing representasyon ng makakapal na damuhang likas sa kanilang bayan. Kasama rin sa disenyo ng kasuotan ang bahay kubo, isang mahalagang simbolo ng kulturang Pilipino at itinuturi ang pagsabahan ng Pilipinas. Ito ay nagsisilbing paalala sa ating mga manuno sa simpleng pamumuhay at sa pagkakaisa ng bawat pamilyang Pilipino. Likha ni J.D. Eusebio. Reyna ng Turismo, Mendez Nunez! Ace 9. Bantay Pabrika, ang tagapangalaga ng dagat. Ang David ay isang kahanga-hangang obra maestra na may temang Naing Pawikan Festival. May bulan dagat, puting aksen at berdeng pawikan sa palda. Ito ay sumisimbolo sa pagmamahal sa kalikasan ng buhay, dagat. Ang damit ay naglalarawan ng isang tunay na tagapangalaga ng kalikasan, isang bantay pawikan. Likha ni Art Don. Your Reyna ng Turismo, Nuestra Adorada Inmaculada Concepcion, Sige! Kalayaan at pagkakakilanlan ng mga naigenyos. Binalot ng buhos sa puting tela na pinapatingkad ng umiislap ng mga kristal at bula. Tampok sa kasuotan ng malalaking butterfly sleeves na inubit sa anyo ng isang baroque style na simbahan. Sumasagisag sa malalim na pananampalataya. Ang korona ng kasuotan ay maningning na araw ng kalayaan. Hango sa unang watawat ng Pilipinas na unang idinisenyo sa bayan ng Naing na nagsilbing sagisag ng pambansang dangal at revolusyon. Likha ni Norgine Rambao. Reyna ng Turismo.
kasuotan nito ay halos mayaman, makasaysayan at progresibong pamumuhay sa bayan ng Rosario. Binubuo ito ng perlas at mahuhulay na bato na sumasagisag sa liwanag ng kinabukasan. Ang kulay naman na mula at kahit ay nagpapakita ng pagiging malakas at nagkakaisang rayon. Ang tinapa ang pinakapangunahing kabuhayan ng produkto na ipinagmamalaki hindi lamang sa bayan ng Rosario, kundi sa buong mundo. At ang babae sa likuran ng kanyang kasuotan ay pagpapakita ng pagpupugay sa tinderang nagngangalang Sika. Isang tindera ng tinapa na nagpapakita ng pagsusumikap at pagpupursige na sa kabila ng hirap ng buhay, lumalaban sila ng patas at inilalako at ipinagmamalaki sa maraming tao ang produkto ng makasaysayang bayan ng Rosario. Likha ni Pierre Justin. This is your queen, Elba Marie. Hey, hey! Reina ng Turismo, last na to, Rosario! Chelsea Hansa, Dana, tagapagtanggol ng bayan. Si Dana ay isang superhero na nilikha ni Marsh Ravelo, isang ganyak na comic artist mula sa Tanza, Cavite. Ang costume ni Dana ay sumisimbolo ng tapang, lakas at kanalisayan. Ang damit ay mayroong disenyo ng mga bituin at iba pang elemento na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at lakas. Ang pagbabago ni Narda bilang si Dana ay sumisimbolo sa pagbabago ng bawat tao sa lipunan. Si Dana ay hindi lamang isang superhero kundi isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa mga Pilipino. Siya ay nagpapakita na kahit sino ay may potensyal na maging bayani at tagapagtanggol ng bayan at na ang bawat isa ay may mahalagang papel sa pagbuo ng isang mas magandang lipunan. Chelsea Robes, Reina ng Turismo, Tanza! Gigi Tanza, Ibong Muro, Memphis Shrimp o kilala sa bayan ng Tanza na Ibong Muro na idinisenyo at isinabuhay ng David Couture ay matatagpuan dito sa kawalan ng bayan ng Tanza. Ang kakuha ay nagpapasok ng representasyon sa pagpapalaman ng industriya ng pag-iisda at pagpapakilala sa isa sa mga produkto ng Tanza ang Ibong Muro. Ang katawan na bahagi ng kasuotan ay binuo na tila may palikpik at paa ng hipon na yari sa goma at makikinang na materyales na nagbibigay ng tila basang epekto sa costume. Samantalang ang mga panunutig sa braso naman ay tila mga galamay ng hipon na lalo na nagbigay ng kabulang ito at nabulang galamay. Mayroon itong marang-yang-yang-is ng alyong ng galamay at buntot na may makikitap na bahagi na siyang sumusunod sa bawat tayo ng modelo na nagpapakita ng lusi at bata ng lamang alat na may ahambing sa progresibong bayan ng Tanza. Ganda. Walang kaya na po. Ang galing. Sabi ang AJ, ang ganda ng Tanza. Ang Reina ng Turismo, Tanza! Ano no? O sige, okay lang. Walang problema. Amen. Kaya natin, buong ganda at danalang tanga ng ating bilang turismo ng natin. Suot ang isang normal na kasuot ang kulay nito ang asul. Mga kulay na sumisimbolo sa kadakilaan,
pananampalataya at karangalan ng bayan ng Ternate. Ang gintong kulay ng kanyang kasuotan ay nagsasaad ng kasaysayan at yaman ng kultura, habang ang bukaw ay sumasalamin sa kamatatagan at pananampalataya at koneksyon ng bayan sa dagat. Ang pinagbubunan ng kabuhayan ng maraming Ternateno. Ang disenyo ng kanyang kasuotan ay inspirasyon ng Barricas Festival, isang pagsasama-sama ng katapangan ng mga ninuno at kasaysayan ng makabagong Ternate. Sa kabuuan, ang kasuotang ito ay isang makulay at makasaysayang representasyon ng Barricas Festival at ng mayamang kultura ng Ternate. Isang paanyaya sa lahat na tuklasin at pahalagahan ang kagandahan ng bayan at ang pananalig ng mga mamamayan nito. Likha ni Tony Go. Chabarde, President Martinez, Festival Host. Sa kabila ng nagsubok at sakripisyo, ang kasuotan ito ay isang simbolo ng pag-asa at sipag ng ating mga magsasaka. Sa bawat tahi at detalye, ipinagdiriwang ang kanilang hindi mamihinag na determinasyon sa pagtatanim ng mga pangarap para sa mas maganda at mas maliwanag na bukas. Sa pagdiriwang ng pista ng pag-asa sa siyudad ng Trece Martires, ibinapakita natin ang kahalagahan ng kanilang pagsusumikap na nagbubunga ng pagkakataon at pag-asa para sa lahat. Ang kasuotan ito ang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pinakamagandang bagay sa buhay ay nagsisimula sa isang pangarap na may kasamang pag-asa. Sa Trece Martires, pinapakita natin na sa bawat pagtatanim ng pangarap, mayroong mas malawak na pagkakataon at isang mas maganda at mas maliwanag na bukas. Likha ni Wayne Alvarez. Ako ho, si Binibini Chabarde, ang reyna ng turismo, Trece! and eloquence shine through as she engages audiences and spreads positivity. Known for her advocacy and philanthropy, she represents a new generation of empowered women who strive to make a difference in their community. Your host, Miss CJ Opiaza.